Samantala po, binigyan diin ng Philippine Navy na labag sa international law ang fishing ban ay pinatupad ng China sa bahagi ng West Philippine Sea, bagay na hindi rin kinikilala ng Pilipinas. Sa kabila niyan, titiyakin naman daw nila ang proteksyon ng ating mga kababayang mangingisda doon. Si Patrick De Jesus sa sentro ng balita. Yes, Patrick. Angelic, binatikos nga ng Philippine Navy ang umano'y fishing moratorium na ipatutupad ng China sa South China Sea, kabilang na sa mga inaangkin nilang bahagi ng West Philippine Sea. Hindi ito kinikilala ng Pilipinas at may matapang na pahayag sa tungkol dito si Philippine Navy spokesperson for the West Philippine Sea, Commodore Roy Vincent Trinidad. They are against international law. Our commander-in-chief said they are all unacceptable. The SND said they are provocative. China is out of tune, out of step, out of their minds. Tatagal ng 4 na buwan o hanggang Setyembre ang fishing moratorium ng China. Kada taon na itong ipinatutupad ng China pero wala namang mahingis ng Pilipino ang may ulat na nahuli. Gayunman, tiniyak ng Philippine Navy ang proteksyon para sa mga mahingis ng Pinoy kung saan karagdagang barko nila ang de-deploy at susuportahan ng Philippine Coast Guard. To our fishermen, rest assured, bago man lang nagsabi ang China na andun ang Philippine Navy at ang AFP. The Philippine Coast Guard has already come up with contingencies in ensuring na mapapangalagaan natin ang karapatan ng ating mga kababayang mangingisda na tutungo sa Baho de Masinloc. Angelic, base sa pinakuling monitoring ng Philippine Navy, may 122 na mga barko ng China ang nasa iba't ibang features ng West Philippine Sea. Halos 20 rito ang nasa Panatag Shoal o Scarborough Shoal o Baho de Masinloc na posibleng ang tamaan ng fishing moratorium. Pero kung ikukumpara no mga nakaraang linggo, mas mababa na ngayon ang bilang ng mga barko ng China.